Start na po tayo sa ating second video for today, Thursday ngayon. And sa mga nakamiss po ng first video about top trending stocks, so pwede nyo pong i-view sa may channel natin, Stock Play. And don't forget to click the notification bell kung nakasubscribe ka na, para palagi ka ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. And of course, shoutout po sa mga viewers natin dyan at mga nagla-like and as well sa mga nagko-comment. Maraming salamat po at pagpalain kayo ni Lord. Ayan. So, yung natin, second video natin, same lang. Of course, lang tayo. Mag-update. Ayan. Sa first natin, first stock, of course, SEC. So, meron ba nangyayari? Same pa din naman, still no breakout. So, it means wala. Okay, wala pa. Same here sa niya, sa may indicator. So, ritas lang pero no breakout. So, the question is, magre-ritas lang kaya tayo dito next week or mag-breakout? And kasi pagka nag-breakout to, supposed to be dapat mag-breakout din yan sa may resistance kasi parehas lang malapit di ba? Ayan, kaya of course very significant to yung pag-breakout niyan, so once na mangyari yun, medyo of course medyo gaganda yung structure ng chart. Sa daily chart, wala kasi malapit nga sa resistance Of course, medyo namumula-mula pa yan. Ayan. Pero, kung ang pagbabasihan natin yung 200, medyo stabilize na siya Ayun, So, every time na nagkakaroon ng pullback, or sabihin natin sell-off, ayan, nagra-rally. Rally. Same here. Bagsak. Okay, pero rally ulit. So, it means medyo, kumbaga, respected nung price yung 200 day moving average. So, ang kulang na lang yung breakout kasi dito, for SEC. Ayan. Next natin, DMC. Weekly chart tayo. Same din, nasa gitna. Much better kung mag-close malapit sa may green box or sa mismong loob ng green box, So far, medyo alanganin pa to. 'Di ba? Yan, pero nag-touch naman na dito sa may loob ng green box. So yun nga lang, hindi nag-close or hindi pa nag-close doon. Pero based dito, ayan, kasi before sinabi na natin to, support to guys, right? So support yun. Kaya natin nilagyan ng dito, ng highlight. Okay? And katulad na to, nung na-hit guys, nag-bounce. So it means, pagka binalikan natin yung chart, may chance na mag-retest ulit dito sa 11.85 na to, or malapit sa 12. Yan yung closing niya, 11.48 base sa daily chart. So tingnan na lang natin kung ano mayari for this one. Ayan, plus pagka sinilip natin yung stock galing sa oversold, plus bullish crossover. Ayan, kaya to, kumbaga medyo magandang sign because may confluence nga, So yun nga lang, same for SEC, walang breakout. So yun kasi yung tinitingnan natin, monitor natin yun, yung pag-breakout, LTG, let's check.
Okay, so medyo namumula-mula. Medyo ano kasi, hindi po convincing tong ganito itsura, no? Lower high. So yun nga lang dito, wala pang lower low. Okay, para ma-confirm natin na talagang bearish. Base lang yan sa RSI, no? And kung babalik tayo sa weekly, so of course, pwedeng bumalik sa may support 9.9, second support 9.7. Or yung worst, so maybe pwedeng ano to, no? Of course, malaglag dito sa may trend line natin. So at least, ano yan, malapit sa 9.5 to 9.6, no? Ayan, then sa daily chart, let's see guys, medyo malalim pa at medyo malayo yung 200 day. And yung first support dito sa daily chart, it's pretty obvious dun nga sa 9.9. Ayan, pero sa second support natin, may confluence sa may 200 day moving average. Nag-overlap sila. Ayan o. Boom. Okay. So for now, ang focus ayan sa may first support for LTG. Next natin, TEL. Let's see guys. Still goods. Okay, plus crossover, which is bullish. Same here. Na-sustain guys, ano? Sa may taas ng 200 day. Of course, magandang pangitain yan. Ayan, pero we need to wait for the breakout para mag-print ulit ng panibagong higher high. So since then, from here nung 2023 September, so pataas na yung kanyang structure eh. Di ba? Ayan. So yun nga lang dito, medyo nagulo at bumagsak nga. So daily chart, let's check. Same here. Kung papansinin natin, of course, meron tayo ditong gap down na pwede ma-filled, guys. Ayun, gap down to. So, kung magrarally to, dapat hanggang 1592, no? Or above. Okay, para ma-hit yung kanyang peak before dito, nung August. Somewhere here yan, malapit sa 1625. Okay. Next natin, ALI. Ayan, silipin muna natin dito sa weekly. Okay, wala pa rin pagbabago, andun pa rin guys, no? Tapos malapit sa resistance. Ayan, so medyo yan, kumbaga hindi tama, nabibili ka malapit sa resistance. Okay, tas pag bumagsak saka ka magbebenta. Ayan. Then sa daily chart, medyo hirap, pero tingnan natin, may crossover naman kasi dito. So yun nga lang, malapit sa may major resistance. Di ba? 38, 39 to eh. Ayan, tapos yung closing 37.6. So let's see, no? Tapos yung last globe, check natin yung globe sa weekly. Of course, na-hit na yung dito, resistance. Malapit dyan sa 2450, 2447. Okay, malapit doon. Sobrang goods. So, yun nga lang, natin to, no? We need to consider this one. Okay, possible, baka divergence na yan. That's why nag-rally. Of course, lower high dito or maybe flat. I don't know, pero tingnan natin sa mga susunod. Of course, dito higher high. So it means bearish pag ganun setup, no?
Ayan, pero tingnan na lang natin kasi wala pa naman eh. Ayan. Then sa daily chart, let's see guys. Of course, medyo alanganin na rin to kung titignan natin. Ayan. So may stock nga dito sa daily chart, no? Then sa area na to, yung kanyang price, closing price 2404. Okay, tapos alasa support. And actually ano nga eh, malapit nga to sa may resistance eh, 'di ba? Ayan. So for this one, let's see guys, ano? So just in case lang yung support natin nandito yan sa 2345. And I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.